Magandang araw mga kaibigan! Handa na ba kayo para sa isang kwentong puno ng aral at inspirasyon? Tara, samahan niyo ako sa isang paglalakbay sa isang tahimik na baryo kung saan nakatira ang isang natatanging bida. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang kalabaw na may pusong ginto. Sa gitna ng malalawak na bukirin, may isang kalabaw na kilala sa buong baryo. Hindi lang dahil sa kanyang pambihirang lakas, kundi dahil sa kanyang walang kapantay na kabaitan. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, gising na ang ating bida. Handa na siyang ialay ang kanyang lakas para tulungan ang mga magsasaka sa kanilang mabibigat na gawain. Kapag may kailangang araruhin ng lupa, siya ang unang tinatawag. Kapag may kailangang buhatin na mabibigat na ani, andyan siya para umalalay. Hindi siya kailanman nagreklamo. Bawat trabaho ay ginagawa niya ng buong puso. Para sa kanya, ang pagtulong sa mga magsasaka ay hindi lang isang tungkulin, kundi isang kaligayahan. Nakikita niya ang saya sa mukha ng mga tao sa tuwing natatapos nila ang gawain ng mas maaga dahil sa kanyang tulong, at iyon ang nagbibigay sa kanya ng ligaya. Ang kalabaw na ito ay naging simbolo ng kasipagan at pagtutulungan sa kanilang komunidad. Ang mga bata ay lumaki na siya ang hinahangaan. Ang mga matatanda naman ay itinuturing siyang isang biyaya mula sa langit. Naging bahagi na siya ng bawat pamilya sa baryo. Hindi lang siya isang hayop na pantrabaho, kundi isang kaibigan, isang kasama sa hirap at ginhawa. Lumipas ang maraming taon. Ang dating malakas at matikas na kalabaw ay unti-unti nang humina. Ang kanyang mga binti ay hindi na kasing liksi ng dati. Ang kanyang katawan ay nararamdaman na ang bigat ng mahabang panahon ng pagtatrabaho. Hindi na niya kayang gawin ang mga dati niyang gawain sa bukid. Siya ay matanda na. Pero sa halip na pabayaan siya, isang kahangahangang bagay ang nangyari. Ang buong baryo na minsan niyang pinaglingkuran ay nagkaisa para alagaan siya. Ang mga magsasakang dati niyang tinutulungan ang siya namang nag-aalaga sa kanya ngayon. Araw-araw, binibigyan siya ng sariwang damo at malinis na tubig. Pinapaliguan siya para manatiling presko. Tinitiyak nilang komportable ang kanyang tirahan at hindi siya nag-iisa. Ang mga bata ay dumadalaw sa kanya, nagdadala ng prutas at kinakausap siya na parang isang lolo. Ginantihan ng buong komunidad ang lahat ng kabutihang ipinakita niya noong kanyang kabataan. Hindi nila kinalimutan ang kanyang serbisyo at pagmamahal. Para sa kanila, utang na loob nila sa mabait na kalabaw ang kasaganaang kanilang tinatamasa. Ang kwento ng mabait na kalabaw ay nagtuturo sa atin ng isang napakahalagang aral. Anumang kabutihan ang ating itinatanim, tiyak na aanihin din natin balang araw. Kapag tayo ay nagbibigay at tumutulong sa ating kapwa nang walang hinihintay na kapalit, ang kabutihan ay kusang babalik sa atin sa mga paraang hindi natin inaasahan. Ang pagmamahal at pag-aalaga na ating ipinapakita ay magiging pundasyon ng isang mas matatag at mapagmahal na komunidad. Kaya sana maging inspirasyon sa atin ang kwento ng mabait na kalabaw. Huwag tayong magsasawang gumawa ng mabuti at tumulong sa mga nangangailangan. Dahil sa huli, ang kabaitan ang pinakamahalagang pamana na maaari nating iwan sa mundo. Maraming salamat sa panonood, mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel para sa marami pang kwentong kapupulutan ng aral. Hanggang sa muli!